Masasabing kahanga-hanga ang sinumang handang gampanan ang tungkulin kahit minsay hindi siya napapansin. Ngunit paano kung ang araw-araw mong pagod ay bahagi ng kwento ng iba pero hindi kailanman naging bahagi ng kanilang alaala? Sa likod ng paglalakbay, may mga kasaping tahimik na tumutulong upang maging posible ang bawat araw sa Ateneo. Sa pagkilala at pag-unawa ng buhay ng iba, mas mauunawaan din ang tunay na halaga ng pakikiisa. For me, in all honesty, I don't really have any deep interaction with any of the Ateneo workers kasi in all honesty, lagi ako like I'm too focused up on ACADS, so I didn't really get to I wasn't able to interact with a lot of people, like not with my peers lang, pero with also more specifically the Ateneo workers. My God, grabe yung contributions nila dito sa Ateneo. Kasi for me like siguro hindi lang natin napapansin na yung mga hard work nila. Pero kunwari papasok tayo sa school, upo agad sa upuan sa classroom. Tapos ang linis, di ba? Hindi mo yun naiisip na bakit ang linis ng room. Pupunta kang CR, ang linis ng CR. Yeah. So like, we definitely take them for granted. Bago pa man magising ang campus, gising na sila. Tahimik silang gumagalaw sa likod ng bawat malinis na silid at ligtas na daanan. Sila ang mga kamay na nag-aalaga sa ating mga gusali, mga kasaping hindi palaging nakikita pero laging naroroon. Isa sa mga tagalinis na matagal nang bahagi ng pamantasan ay si Kuya Nolan Villena. Tahimik siyang nagtatrabaho, ngunit malalim ang dahilan ng kanyang pagsisikap. Ako si Nolan Villena, Vice President ng Ateneo Employees Workers Union sa loob ng Ateneo de Manila University. Bago ako mapunta ng Ateneo, nagtrabaho muna ako sa isang institution o NGO, kung tawagin nila Institute of Social Order, ISO. Diyan matatagpuan sa sa SDC, Social Development Complex. Doon nagsimula. So, nakita ko ng supervisor ng LS na nakikita yung trabaho ko, all around ako sa pinanggalingan ko. So, hinire nila ako. Kaya napunta ako ng Ateneo taong 2018 ng February. Bilang isa sa mga haligi ng AWU, mahalaga para kay Kuya Nolan na mapanatiling maayos at malinis ang mga espasyong ginagalawan ng mga kasapi ng Ateneo. Ang makita silang masaya at komportable, doon niya nahahanap ang saysay sa kanyang araw-araw na trabaho. Masaya ako sa ginagawa ko sa trabaho kasi unang-una para sa pamilya yan. Bukod doon, nakakasalamuha mo yung mga iba't ibang klaseng tao sa org, sa classroom, mga teachers, nakakasama mo siya at nakikilala mo sila. So masaya ang maging isang maintenance din. Kahit sabihin natin mahirap, nandiyan na yan, walang madaling trabaho. Isa rin sa mga dahilan ng pagpupursigi ni Kuya Nolan ay ang makitang masaya at maayos ang buhay ng kanyang pamilya. Bago ako matulog, ang iniisip ko talaga, pamilya agad . Nagtatrabaho ako para sa pamilya, nagpapatuloy ako para sa pangarap sa pamilya ko. Gigising ako para sa pamilya, para magtrabaho. Sila yung nagtutulak sa akin para magpatuloy sa araw-araw na gawain sa trabaho. Bukod doon, kasama ko sa trabaho na nagtutulak din para ma-improve o mas umangat pa yung kakayanan ko sa trabaho na kasama sila. Isa pang miyembro ng AWU ay si Kuya Norberto. Hindi lang siya isang manggagawa, kundi isa ring ama. At isa sa mga bunga ng kanyang pagsusumikap ay ang pag-aaral ng kanyang anak sa Ateneo, na ngayoy tinatahak ang landas tungo sa tagumpay. Ako po pala si Norberto Canonigo. Ang position ko po sa Union ay isang board. At saka yung mga ginagawa namin kagaya sa pag mag-aano ng mga papilis din, mag-check kagaya sa mga
Nung nakaraan na nagkaroon kami ng retro, inaayos namin yung mga dapat nilang makuha. Inaarin namin. Nung nakapasok ako sa Ateneo, nung nagsimulan yan, nung dating direktor ng LS, Loyola School, mayroong parang programa sa simbahan. So nagganap sila kumuha sila ng mga tao na magkaroon ng suyuan. Hanggang sa nakapasok kami dito sa loob ng Ateneo, mag-asawa kami na yun nga, tuturuan yung mag-asawa kung paano palakihin yung pamilya, para magkaroon na ng anak. Hanggang sa nangailangan ng maintenance sa Ateneo. Kaya yun, nakuha ang asawa ko. Nung natapos nakuha yung asawa ko dahil na-indo na siya, ako naman ang pinalit. Hanggang yun, tuloy-tuloy na sa Hindi biro ang pinanggalingan ni Kuya Bert. Sa likod ng bawat araw na pagpasok sa trabaho, may kasaysayan ng sakripisyo at panalangin para sa mas maayos na bukas. Ang kanyang kwento ay patunay na ang tiyaga, kahit paunti-unti, ay maaaring maging daan tungo sa pangarap para sa pamilya. Siguro sa aking pamilya, malaking matulong ng trabaho sa pamilya ko. Kasi unang-una, nagsimula ako kasi nung wala pa ako sa Ateneo, construction ng trabaho ko. So ang hirap din talaga. Kulang na kulang yung sahod. Hanggang sa nakapasok ako sa Ateneo, na yun, minimum naman na siya hanggang sa yearly talaga nag-increase din kahit paunti-unti hanggang sa makakaraos. Malaking bagay kasi kagaya ngayon nga, tawa ng Diyos, naparal ko Ateneo yung anak ko dito sa Ateneo as a scholar. Yun yung pinakamalaking tulong din ng Ateneo sa akin. Sa akin yung year ng anak ko, third year college na siya, development study ang course na kinuha. Yun, masayang-masaya ko kasi pinangarap ko rin naman noon na makapag-aral. Pati siya, ganun. Pinagsikapan niya rin para makapasok dito sa Ateneo. Hindi madali ang araw-araw na trabaho, pero higit pa sa pagod ng katawan, may mga tahimik na laban na kinakaharap sa labas ng trabaho, sa bahay, sa lipunan, sa sistema. So, unang-una, yung pasahod talaga Kasi hindi sapat ang sahod ng isang manggagawa kahit sabihin natin taon-taon ka nag-i-increase. Dahil buwan-buwan tumataas din ang bilihin, so nagkukulang yan. Paano pa kung nangungupahan ka? Saan ka kukuha ng pangsuporta? Kailangan mo mag-overtime. Kukunin ng overtime, kukunin ang tax. Tax ang kukuha sa overtime mo. So malaking bagay din yon. So, mahirap bilang isang manggagawa rin na dinadanas namin yung ganitong sitwasyon na hindi naman dapat dahil kami ay manggagawa, nagpapakahirap. So dapat itaas ang pasahod bilang isang manggagawa dito sa atin. So sa trabaho naman, so maraming hindi ko naman masabing perpekto, syempre, di ba? Wala namang perpektong manggagawa, wala namang perpektong kumpanya. So sa amin lang maibigay yung sa bilang isang manggagawa, yung proteksyon. Marami dito na dapat i-improve pa sa mga manggagawa, lalo na sa mga knowledge kung paano yung mga standard na trabaho i-apply sa sarili, yung mga dapat i-apply na ikabubuti ng isang manggagawa o empleyado dito. Ang hamon ko sa ngayon sa bilang isang manggagawa at sa pamilya, siguro ngayon, yung sahod talaga kulang kagaya sa aming maliliit na manggagawa. Tapos yun nga, ang hamon pa sa pamilya ko, kasi yung asawa ko may sakit na gagamot. So yung sahod, kulang na kulang. Sa linggo-linggo lang ng pangbili ng gamot niya, parang hindi sapat talagang kulang. Kaya kumbaga, sa sahod ka, utang, bayad. Yun ang pinaka-hamon sa buhay. Pero siya, laban lang. Ngunit ang kwento ng paglilingkod ay hindi lamang kwento ng dalawang tao. Ito rin ay kwento ng sama-samang paninindigan ng unyong matagal nang nakatindig para sa dignidad ng manggagawang Atenista. Itinatag noong 1966, ang Ateneo Employees and Workers Union o AWU ay naging boses at sandigan ng mga manggagawa sa gitna ng mga laban para sa makatarungang sahod, kondisyon sa trabaho at pagkilala. Sa pagdaan ng panahon,
Lumawak ang kanilang pagkilos at lumalim ang ugnayan sa mga estudyante, organisasyon at kapwa-unyon sa loob at labas ng pamantasan. Mula sa mga collective bargaining agreement deadlocks, welga at mga kampanyang tulad ng #StandWithAwu, nanatili silang matatag. Bitbit ang paniniwalang ang bawat manggagawa ay may karapatang marinig, igalang at ipaglaban. Ako si Raymond Tano, library assistant ako na naka-assign sa Rizal Library sa Rockwell. Ngayon, ako po ay presidente, sa kasalukuyang presidente ng Ateneo Employers and Workers Union. Ay, malaki ang malaki ang papel ng Ateneo Employers Workers Union, yung AWU sa pamantasan. Una, yung kalagayan ng manggagawa isinasaalang-alang 'yan. Yung mga karapatan nila, yung kalusugan, benepisyo, kung ano man yung marapat na tanggapin para maging kumbaga maging komportable sa buhay yung mga manggagawa. Hindi lang para sa sa union members. Kahit sa non-union, yun yung pangarap namin talaga na yun yung pangarap namin na lahat ng manggagawa. Union man yan o non-union. So bilang namang isang kasapi ng union sa AWU at bilang isang vice president ng union, mahirap na masarap. Mahirap kasi maraming issues, concerns na kinakaharap ang isang member o union. Masarap pagka na-resolba ang usapin sa mga grievances at magandang resulta talaga. Sa loob ng unyon, maraming boses ang kailangan marinig. Boses ng mga ina, ng mga pinuno at ng mga kapwa manggagawa sa iba't ibang pamantasan. My name is Julieta Ramos at ako ay Sergeant at Arms ng AWU. Ang ginagawa ko, ako tiga bawal sa mga makukulit at saka minsan sa kusina, ako yung nag-aasikaso ng mga food, gano'n, at saka yung mga naglilinis ng kusina namin dyan sa loob ng AWU. Actually, sa totoo lang, graduate na yung mga anak ko. Tapos, okay naman na kami, pero ganun talaga yata yung buhay eh. Kailangan mo pa rin silang tulungan kahit na-graduate na sila. Tapos, marami rin akong mga kaibigan na kailangan ako. Na minsan pag wala sila, Bes, meron ka ba dyan? Mami, meron ka ba dyan? Ay, sorry, ako. Okay lang po. Parang ganon. Kaya mami tawag sa akin ng lahat. Kasi minsan yung problema nila, problema ko rin. Yung parang ganon. Ano ba yan? Sabi ko. Hindi ko naman kayo anak ha. Tapos, yun, yung parang doon ako nilagay ni Lord. So, sa lugar na yon na although tapos na ako sa mga obligasyon sa mga anak ko, sa pagpapaaral sa kanila, pero nandun pa rin yung obligasyon ko para sa kanila dahil ako'y nanay, wala na silang tatay. So, ginagawa ko yung part ng nanay at tatay sa kanila. Tapos sa mga kaibigan ko, ginagawa ko yung best na kaya ko silang tulungan para medyo gumaang ng konti yung iniisip nila. Kasi minsan, Bes, wala akong ganito. Mami, wala akong ganyan. Yung ganon. So, yun yata yung binigay sa akin ni Lord na task. Kasi wala naman na akong husband. Namatay na yung husband ko 22 years ago. So sabi ko parang dito yung direction ko. Kaya yun, tumatayo ako sa umaga para sa panibagong bukas at para lumaban para sa aking mga anak at sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak. Yun. At para rin sa sarili ko pala. Ako, pangarap ko, siyempre, mas lumaki yung maging lumaki yung bilang ng miyembro ng union. Dahil mas marami, mas malakas, di ba? Tsaka ang akin bilang presidente, alam din naman din ng admin yan na hindi lagi ko sinasabi na ang union tsaka ang admin hindi nag-aaway, hindi nagbabangayan yan. Dapat yan nagtutulungan para do sa kapakanan ng lahat ng magagawa ng Ateneo. Lahat simula admin hanggang sa baba. Maintenance man yan, gwardiya man yan, kahit gwardiya, kahit agency, basta manggagawa, yun dapat ang iniisip ng
Kung sa sa mga empleyado, tsaka siguro sa estudyante na rin. Kasi yung sa empleyado, para sana magkaroon din sila ng tapang na lumaban katulad at suporta sa union nila. Kasi pag hindi nila na sinuportahan yung AWU or kung anumang asosasyon meron sa Ateneo, wala rin babagsak din yun, no? Ganon din yun sa mga estudyante. Yung support ng estudyante sa empleyado, yung paggalang, tsaka sa union, ganon din. Walang kakahinatnan ang pinaglalaban ng union kung walang suporta mula sa empleyado at saka sa estudyante. Sa amin, ako naman, ang gusto kong bigyan din yun din, no, na pagtulong-tulungan natin kung ano yung meron na ngayon. So yung suporta natin sa mga union, sa mga faculty association, employees association, ang magpapatibay lalo sa pagkakaisa ng mga manggagawa. At ang mga manggagawa may malaking role sa pagbabago ng lipunang Pilipino. So yung pagsuporta natin sa mga guro, sa mga manggagawa, ay pagsuporta rin natin sa pagbabago ng Pilipinas. So sana ituloy natin ang pagsuporta sa mga union at association. Siguro ako naman, yung mga student leaders ng Ateneo ay magkaroon ng open communication as well with the association dito sa Ateneo. Kasi yun yung sinimulan ko ngayon sa presidente ng Student Council sa FU. Meron kaming parang communication, kaya may mga bagay na pinaglalaban sila, sinusuportahan namin. So, ine-expect din namin yun na pag meron kami ipinaglalaban, sabay na pakikipaglaban ng union ay kasama din ang student leaders na alamin ninyo. Sa kabila ng kalagayan ng mga manggagawa, ipinapakita ng mga estudyante ang kanilang presensya sa mga panahong pinaka-kinakailangan. Bilang tagapakinig, tagapagpakita ng malasakit, at tagapagpatunay na mahalaga ang bawat manggagawa. Sa simpleng pakikiramay man o pakikibaka sa laban, ito ay isang makapangyarihang anyo ng pakikiisa. Na sa Ateneo, ang bawat anyo ng pagkilala ay hakbang tungo sa hustisya. Partido Pandayan is the only accredited student political party in the Ateneo de Manila University campus. And one of our core principles actually is multi-sectoral solidarity with students and workers. So when we say Ateneo workers, that includes non-teaching staff and of course our faculty. Partido Pandayan was built in 2023 after the collective bargaining agreement deadlock between the Ateneo Employees and Workers Union and the Ateneo Administration. Muntikan nang mag-strike yung AWU. They didn't, but it was because of the collective struggle of students and standing in solidarity with workers na nakinig yung Ateneo Administration at binigay ang natatamang sweldo. So, even when we weren't an org yet, our students were already marching with AWU. We're already having press conferences with the union. We were already launching solidarity campaigns. We are there right now again to support them, to listen to them, to be there the moment that they say, we need student solidarity. Help us do this and that. Ang SPARC ay isang sosyalistang organisasyon na ipinaglalaban ang karapatan ng mga manggagawa at ng mga kabataan tungo sa isang lipunang tunay na makatarungan at makatao para sa lahat. Ang kasaysayan ng SPARC Katipunan at ng Union ay matagal na. Magsimula pa lang noong 2019, noong unang welga ng AWU noong bagong siglo, sumama na ang SPARC Katipunan upang ipaglaban ang karapatan nila para sa nararapat na sahod at benepisyo ayon sa kanilang pamumuhay. Kahit sa hirap at sa ginhawa, sa kamatayan ng aming minamahal na atetetay na sekretarya ng Union, pati na rin sa mga laban nila, ang ginagawa namin hindi lamang sumasama, kundi pinapataas ang kaalaman ng mga estudyante na kailangan nilang alamin na ang mga manggagawa ang tunay na makina hindi lamang ng ating universidad kundi ng ating buong bansa at ating buong mundo. Dahil sa totoo lang, walang kumakamusta sa mga maintenance kung ano ba yung pinagdadaanan nila. Kundi ang kumakamusta, estudyante. Kung sino pa, estudyante. Pero yung masakit man, pero walang kamusta ang nangyayari. So estudyante lang, yun lang nagkakaroon ng kamustahan sa estudyante. Kahit pagod at maraming pagsubok, nananatili ang pag-asa. Dala-dala nila sa bawat araw ng trabaho ang mga pangarap. Hindi lamang para sa sarili, kundi para sa pamilya.
Ano nga ba ang mga pangarap na patuloy nilang pinanghahawakan? Ang pangarap ko para sa kinabukasan, para sa isa lang yan. Kasi yung pangarap ko ngayon, ay pangarap ko sa pamilya ko eh. Mabigyan ng magandang kinabukasan yung asawa at anak ko. Lalo na yung anak ko kasi babae siya. Gusto kong tuparin niya kung ano yung pangarap niya sa buhay niya. At kung ano yung pangarap ng mag-ina ko, ayun yung pangarap ko. Bilang isang ama, dahil ako yung nagtatrabaho, obligasyon ko sa kanila na ibigay lahat yun. Ang pangarap ko sa akin sarili, kagaya ng pangarap ko sa pamilya, makatapos din yung anak ko eh. Kagaya sa pangarap niya rin na matapos bilang, sabi niya, pangarap niya magiging abugas siya, sana mapagbigyan ng Panginoon din. Yun naman. Kagaya ko rin, sana yun nga, na pangarap ko, na balang araw makaahon din sa buhay, na para makatulong din sa kapwa sa mga naghihirap. Tahimik man silang kumikilos sa likod ng ating araw-araw, may laman at bigat ang kanilang mga karanasan. At sa puso ng bawat manggagawa, may mensaheng nais iparating. Isang paanyaya sa pakikinig, sa pag-unawa at sa tunay na pagkakaisa. Tuloy ang pangarap mo kasi yung sana makamit namin yung nararapat para sa amin na hindi na namin kailangang ilaban. Kasi sa totoo lang kami yung nasa laylayan. Minsan nga naisip ko nasa laylayan na nga tayo, dinadamusak pa tayo. Alam niyo yung ibig sabihin ng damusak, yung inaapakan. Yung parang ganon. Gusto ko po sanang sabihin sa kanila na sana iturin naman nila kaming maayos. Yung hindi yung kami na nga yung nasa baba, kami na yung halos kawawa, pero although may mga treat naman sila sa amin na okay, pero mas marami yung hindi okay eh. Yun gusto kong ano sa kanila na tao rin naman kami. Kaya nyo tumulong sa labas, bakit sa loob din nyo kayang tumulong? O konti lang kami sa loob, mas marami yung tinutulungan nyo sa labas, di ba? Sana dumating yung time na unahin muna nila kami bago yung labas. Kasi paano kaming kikilos ng tama dito sa loob kung nakikita namin na nauuna silang tumutulong sa labas bago sa amin. Sa akin lang, damputin nyo yung mga sinasabi namin, aral na ikabubuti para sa mga, hindi lang sa estudyante, kundi para na rin sa lahat ng Ateneo community. Malaman nyo, kamustahin nyo ang isang bilang manggagawang maintenance. Hindi ko binababa yung pag sinabing maintenance lang, hindi. Pinagmamalaki ko na ako isang maintenance ng Ateneo community. Kamustahin nyo kami kung ano ba ang aming sitwasyon. Dahil yun ang kailangan namin eh. So, ako bilang isang manggagawa, sana maging bukas kayo na isipin nyo rin na kami ay kasapi ng Ateneo community. Diba? Yun lang sa amin. Unawain nyo kami, unawain namin kayo, ibibigay namin pangangailangan nyo sa abot namin mga kaya bilang isang empleyado dito at member ng Ateneo community. Siguro kung makausap ko direct tayo mga Ateneo community, siguro gusto ko lang ipabaon sa kanila na ngayon sana nga wag nilang masyadong tingnan na mababa ang mga maintenance o manggagawa ng Ateneo. Sana rin nila, appreciate din nila yung mga ginagawa namin na kasi naman lahat naman tayo manggagawa eh. Although mataas ang posisyon mo, sana nga galang din nila yung mga karapatan din namin. Ako salamat. No, talagang taos-puso pasasalamat ko. Dahil unang-una, kahit sabihin naman natin na sa Ateneo community kasama na admin, salamat pa rin. Dahil last negotiation namin, pareho kaming nagkasundo. Alang-alang lang sa Ateneo community na ayusin ang negosasyon. At doon sa mga estudyante tulad nyo, talagang sobrang pasasalamat namin sa inyo dahil gaya nga na sinasabi ko dati, ang estudyante nung panahon na hindi pa ako presidente o panahon tatay ko, hindi sila ganito. Hindi sila ganito ka sa manggagawa. Ibang-iba yung mga estudyante dati nung panahon ng tatay ko na wala silang pakialam. Pero ngayon, sobrang pasasalamat namin na bukas na yung pag-unawa ng mga estudyante sa mga nangyayari.
Kaya maraming salamat, lalo na sa Ateneo Committee, lalong-lalo na kayo sa mga estudyante. Kaya nga, libreng-libre kayo gamitin ang union office. Wala namang paalam, kunin nyo susi, gamitin nyo. Sa bawat pagkumpas ng mga kamay, binubuhay nila ang ating pamantasan. Ngayon, narinig natin ang kanilang mga kwento. Mga kwentong may bigat, dignidad at pag-asa. Hindi na maaaring makabalik sa dating pananahimik sapagkat sa tunay na pakikinig, wala nang dahilan para manatiling nakaupo. Kung namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang muling pumikit. Tumindig tayo, makialam tayo, makiisa tayo. At kung tunay kang naniniwala sa One Big Fight, ngayon ang panahon para ipakita na ang laban nila ay laban ng buong pamantasan. Sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilim. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Oh, oh, oh. At sa paghamon mo sa agos ng